Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Gayon din ang mga kapwa mananampalataya na nasa ibang dako ng mundo. Kami bumabati po sa inyo mula dito sa Shrine of Jesus, the Divine Word. Ewan ko yung mga medyo may edad na sa inyo. Maalala nyo pa siguro nung bago maging sa ating lengguwahe yung ginagamit sa misa at sa mga sakramento ay noong Latin pa o bago baguhin itong rito ng binyag ay maalala nyo siguro na mayroon yung tinatawag na rito ng Ephphatha na pagkatapos baguhin, ito ay nagiging optional na lamang. Ito yung ang ginagawa ay yung pare ay hinahawakan yung tainga at bibig ng bibinyagan, no? Sa pamamagitan ng kanyang isang daliri, no? Hinlalaki ba ito? At yung ibig sabihin nito ay parang sa ganon ay tanggapin, mabuksan ang tainga para tanggapin ang salita ni Kristo at mabuksan ang dila, ang bibig para may pahayag ang kanyang pananampalataya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa kasaysayan nitong rito na ito, yung pare ay nilalawayan yung kanyang hinlalaki at iyon ang pampahid dito. Yaki, sabi nga siguro ngayon, no? Pero dati ganon yung rito, inalis na o naging optional na lamang dahil nga sa issue ng kalinisan or health concerns. Lalo na ngayon sa gitna ng pandemic. Wala na ito, hindi na natin ginagawa ito. Pero sa ibang lugar ng mundo ay ito'y ginagawa pa. Yung rito na ito ay hinango literally dito sa ating napakinggang ebanghelyo ngayon. At yun na nga yung ginawa ni Jesus sa kanyang ang kanyang ginawa paggalaw o sa tainga at ang bibig ng utal at bingi at ginamit ang kanyang laway, no, at ang katagang Ephphatha, no. Yung formula nitong rito na ito ay nagpapahiwatig ika nga ng kanyang mensahe mismo. At sabi sa English ay, "The Lord Jesus made the deaf hear and the dumb speak. May He soon touch your heart, your ear to receive His word, and your mouth to proclaim His faith." Itong pagpapagaling sa pipi at bingi sa isang rehiyon ng mga pagano sa Sidon ay ikwinento ni San Marcos na mayroong pakay at yun ay upang mangaral higit kung ano nga ba ang kahulugan nito, yung kanyang mga ginagawa ni Jesus ay hindi lamang simpleng pagpapagaling physical, kundi may mas malalim pang kahulugan nito. At yun yung isa sa mga pakay ni San Marcos sa kanyang pagsasalaysay nito.
Yung may sakit ay espesyal. Hindi nakakarinig, hindi rin nakakapagsalita. Ika nga'y nabubuhay doon, nakulong na sa kanyang sarili, sa kanyang nawalang kakayahang makipag-ugnayan. Hindi niya kaya marinig at malaman na si Jesus pala ay dumaraan doon. Ibang tao ang nagdala kay Jesus, itong taong ito. Ito ring pagpapagaling ni Jesus ay sadyang kakaiba rin. Nakita natin na hindi niya ipinatong yung kamay na ang kanyang kamay na yun nang ang hinihiling ng mga tao nagdala sa may sakit, kundi ninais ni Jesus na ilayo doon sa mga tao itong pipi at bingi, at doon niya pinagaling, doon niya hinawakan. Parang gustong ipahiwatig ni Jesus na ang kanyang pagpapagaling, gawang pagpapagaling, ay isang gawaing gusto niyang maranasang personal ng bawat isa. Hindi lamang, okay, pagalingin ko na kalayo yung mga lahat yan, kundi makita natin yung personal touch, ika nga, ni Jesus. At sa pamamagitan lamang nitong ika nga'y pakikipag-ugnayang personal ni Jesus, yung malalim at makabuluhang pakikipag-ugnayan niya sa may sakit, sa may nangangailangan. At doon niya pinagaling ang kanyang pagkabingi at pagkapipi. Si Jesus ay nais niyang ipahiwatig din na itong pagpapagaling niya ay makita natin na bago niya bigkasin yung Ephata, ay tumingala sa langit at huminga at binigkas ang nag-iisang salita doon, Ephata, mabuksan. Ito ang natatanging kataga na binigkas ni Jesus dito sa kwentong ito. Ephata, mabuksan. At sabi nga ng isang may akda, hindi ito'y sinabi lamang doon sa tainga o sa bibig ng pipi at bingi, kundi rin sinabi niya sa puso ng taong ito. Kaya walang duda na si San Marcos ay nais niya na itong kataga na binigkas ni Jesus ay umalingaw-ngaw din sa buhay at sambayanan Kristiyano. Jesus wanted, or Mark wanted also, that this word be open, be heard by the whole Christian community. Alam ni San Marcos na marami na pwedeng makinig pero parang nakikinig pero hindi naman pala. Maraming bingi sa salita ng Diyos. Kaya yun din ang nais niyang sa ating pagbasa ngayon, no, na ipahiwatig
na tayo rin ay sinasabihan ng Panginoon, hindi lamang doon sa pipi at bingi, kundi para rin sa sambayanang Kristiyano. Mabuksan ang ating puso, unang-una, mabuksan ang ating isip, mabuksan ang ating buhay sa salita at grasya ng Panginoon. Sabi ng isang mayakda, isa sa pinakamasahol daw na kasalanan ngayon, panahon ng mga Kristiyano, ay itong pagkabingi. We do not stop anymore, he said, to listen to the gospel message of the Lord. It seems that we have been so familiar, so we just take for granted. Pasok sa isa, labas sa isa, sa kabila. We do not live with an open heart to receive the words, His words. That's why we don't know also how to listen with patience and compassion to so many people who are needing us to listen to them. Sometimes it is said that the church born of Jesus to announce His good news goes its own way, forgetting easily and frequently the concrete life of preoccupations, fears, works, and hopes of people. If we do not listen well to the call of Jesus, we will not be able to put also words of hope in the life of those who suffer. At ito siguro yung halagang hamon sa atin ng Panginoon. The Lord is asking us to learn to listen to Him. That in listening and in learning from Him, we may also pronounce and share the word of life, the word of hope to those who are in need. Hindi lamang ikangay yung material na inabibigay natin, kundi ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa na inaibabahagi natin sa bawat isa. Sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin sa Panginoon na buksan ang ating puso, ang ating tainga, ang ating isipan para mapakinggan tunay ang katotohanan dala ni Jesucristo. Kasi sabi nga natin, kung hindi nating siniseryoso itong kataga o salita ng Diyos, ay walang magbibigay sa atin ng liwanag para tignan ang mga alingaw-ngaw ng mundo na akala natin ay lahat ay katotohanan, magugulo na lang tayo, magugulantang na lang tayo, na ito pala ay mga kasinungalingan. Kailangan natin ang liwanag ng banal na salita ng Diyos bilang batayan para makita natin, maulinigan natin ang tunay na tinig ng Diyos, ang katotohanan. Naglipa ng mga fake news,
ang opinion dito ni Fulano ay kasalungat ni Fulano, o sino yung makapangyarihan ay gagamitin ng lakas ng kanyang kakayahan para i-impose ang kanyang kasinungalingan minsan. Kailangan natin na kung nang magiging matalino, mapanuri, at magiging matalino lamang at mapanuri ang Kristiyano kung ito'y papakinggan ang salita at katotohanan na nagmumula sa Diyos. Ito'y hilingin natin na naway tayong lahat, mga Kristiyano, ay marunong makinig sa salita ng Diyos at ito'y magbigay din sa atin ng kakayahang suriin ang mga mungkahi ng mundo, ang mungkahi na naririnig natin na ito yung katotohanan, ito yung mabuti, etc., etc. Ito'y pala'y lahat mga kabulastugan. Hilingin natin ng grasya, ng liwanag na nagmumula sa Diyos. Si Kristo ang banal na diwa, ang tunay na katotohanan na maging liwanag natin sa pagharap sa mga itong bagay sa ating buhay. Pagpalain nawa tayo ng ating poong may kapal.